dahil viral pa rin po yung usapin tungkol sa Marcionism at may kinalaman dito yung Diyos ng Old Testament and the New Testament, ay tignan po natin, alamin pa natin ng mas malinaw kung ano ang sinasabi nga ba ng Bible patungkol dito. Now, the question is, magkaiba ba ang kinikilalang ama ng mga Hudyo sa ama ni Jesus o ng Panginoong Jesus? Sino ba ang kinikilalang ama ng Israel o ng mga Hudyo sa Old Testament? Sino ang sinasabi ni Jesus na kanyang ama sa New Testament? Medyo mahaba lang po ang pag-aaral na ito, pero sa mga nagnanais po talaga na maunawaan ng mga ito, kailangan natin ng tiyaga. I-analyze lang po natin ito base rin sa Biblia. Kaya kailangan po talaga natin ng tiyaga. Magkaiba ba ang kinikilalang ama ng Israel o ng mga Hudyo sa kinikilalang ama ni Jesus? Sino ang kinikilalang ama ng Israel? Siguro the better question is, pareho ba ang sinasambang Diyos ng mga Kristiyano nung New Testament at pinakikilala ni Jesus sa mga Hudyo? Kung babasahin natin sa Old Testament, makikita natin na ang sinasamba naman na Diyos ng mga Israelita o mga Hudyo ay ang parehong Diyos na kinikilala ni Jesus bilang Ama at bilang Diyos din ng mga apostol at disciples. Bakit? Dahil ang Diyos na sinasamba ni Abraham at Moses ay isang Diyos na lumikha ng lahat. In Genesis 15 verse 6, "And he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness." So referring yung he kay Abraham. Now in Romans 4 verse 3, "For what does the scripture says? Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness." Now, who was the God of Abraham? Sino ba ang Diyos ng Abraham na ito? So Genesis 50 verses 24 to 25, "And Joseph said to his brothers, I am about to die, but God will visit you and bring you out of this land to the land that he swore to Abraham, to Isaac and Jacob." Then Joseph made the sons of Israel swear, saying, "God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here." Genesis 15, 1 to 21. "After these things, the word of the Lord came to Abraham in vision. 'Fear not, Abraham. I am your shield. Your reward shall be very great.' But Abraham said, 'O Lord God, what will you give me? For I continue childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus.' And Abraham said, 'Behold, you have given me no offspring, and a member of my household will be my heir.' And behold, the word of the Lord came to him, 'This man shall not be your heir. Your very own son shall be your heir.' And he brought him outside and said, 'Look toward heaven, and number the stars, if you are able to number them.' Then he said to him, 'So shall your offsprings be.'" I cite these verses to establish that the Lord at God na pinakikilala ng Old Testament ay siyang kinikilala ni Abraham, Isaac at Jacob. Now, ano ang sinasabi ni Jesus patungkol sa God na kinikilala ni Abraham at God na kinikilala ng mga Pariseo at Skriba na kausap ni Jesus sa John 8? Tignan natin ang takbo ng usapan nila ni Jesus at ng mga Skriba at Pariseo
sa John 8 upang makita natin kung ano ang sabi nila patungkol sa God ni Abraham at God ng mga eskriba at pariseo. Now sa verse 1 up to 11, dito may dinilang adulterous woman ang mga eskriba at pariseo kay Jesus at sinabi nila na sa batas ni Moises ay dapat batuhin ang babae na ito at tinanong nila si Jesus kung ano ang masasabi nito sa ganito. Nung mababasa ito sa verse 4 and 5. Now, ano ang reason? Kung bakit nila dinala yung adulterous woman sa paanan ni Jesus? Verse 6, they were saying this, testing him so that they might have evidence to accuse him. Para lang testingin si Jesus at kanilang maakusahan. No? Tandaan natin, ginamit nila ang batas given to Moses by God para lang subukin si Jesus at maakusahan nila. At alam natin ang kasunod. Yumuko si Jesus at nagsula sa lupa at nang tanongin nila ulit si Jesus ay sinabi nito na, let him who without sin among you be the first to throw stone at her. Sa verse 7. At sino ba ang walang kasalanan? Isa-isang nag-alisan sila at natira na lamang ang babae at ang Panginoong Jesus. So in verse 10, strengthening up, Jesus said to her, woman, where are they? Did no one condemn you? She said, no one, O Lord. And Jesus said, I do not condemn you either. Go and from now on, sin no more. Sabi niya. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya. When Jesus said that He is the light of the world and he who follows me will never walk in darkness but will have the light of life. Nagsalita ang mga pariseo. You are bearing witness about yourselves. Your witness is not true. Sinabi ni Jesus sa kanila, even if I bear witness about myself, my witness is true. For I know where I came from and where I am going. But you do not know where I came from or where I come from or where I am going. You judge according to the flesh. I am not judging anyone, but even if I judge, my judgment is true. For I am not alone in it, but I am and the Father who sent me. Even in your law, it has been written that the witness of two men is true. I am who bears witness about myself, and the Father who sent me bear witness about me. After sabihin ni Jesus, ay sinabi nila, where is your Father? At sinagot sila ni Jesus, you know neither me nor my Father. If you knew me, you would know my Father also. Dito makikita natin na hindi nila kilala ang Father ni Jesus. Dahil sabi niya, kung kilala nila siya, si Jesus, ay kilala din nila ang Ama na tinutukoy ng Panginoong Jesus. In verse 21, sinabi ni Jesus na, I am going away and you will seek me and will die in your sin. Where I am going, you cannot come. Then sinabi ng mga Hudyo na surely he will not keep himself since he says, where I am going, you cannot come. Sa verse 22. At sinabi ni Jesus sa kanila, 23, you are from below and I am from above. You are of this world and I am not of this world. Therefore I said to you that you will die in your sin. For unless you believe that I am He, you will die in your sins. Now, dito maliwanag na kaya iba ang Diyos na kinikilala ng mga Hudyo na ito dahil hindi nila kinikilala si Jesus na nagmula sa itaas. Kaya sinabi niya na maliban na magsisi sila ay mamamatay sila sa kanilang mga kasalanan. Kaya tinanong nila si Jesus, who are you? Sino ka ba? Sagot ni Jesus, what have I been saying to you from the beginning?
I have may I have many things to say and to judge concerning you. But he who sent me is true, and the things which I heard from him, these I am saying to the world. So verse 27, they did not know that he had been speaking of them about the Father. Now, hindi na si Jesus ang nagsalita dito but the writer of John's, the Gospel. 27, hindi nila naunawaan na ang Ama ang tinutukoy niya. So in verse 28, sinabi ni Jesus na, when you lift up the Son of Man, then you will know that I am He. And I do nothing from myself, but I speak these things as the Father thought. And He who sent me is with me, and has not left me alone. For I always do the things that are pleasing to Him. Sinabi ni Jesus na ito bilang linawin sa kanila na may pagkakaisa sila ng kanyang Ama. At kung maitaas nila ang anak ng tao, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, makikilala nila siya na siya nga. Sa isang particular na verse na ito, yung verse 28, may ilan tayong dapat makita dito. At ito ay mahalaga. Number 1, dito sinabi ni Jesus ang kanyang pagkamatay sa krus. When you lift up the Son of Man. Siyempre ito yung crucifixion niya. No? Number 2, ano ang makikita natin sa sinabi ni Jesus na ito? Then you will know that I am He. Saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo. May hinihintay na Kristo o Misaya ang mga Hudyo, pero hindi nila kinikilala na ang kausap nila ay ang siya nga o ang Kristo na nga na kanilang hinihintay. At number 3, ang salita niyan, ang sinalita niya ay galing sa Diyos o kanyang Ama. So, yun ang number 3. Then in verse 13, sinabi niya, as he was speaking these things, many believed him. Maraming naniwala sa kanya. Then sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa kanila sa verse 31, if you abide in my word, then you are truly my disciples. And you will know the truth, and the truth will make you free. Will set you free sa ibang translation. Now, saying this, and the truth will make you free, nag-react sila, yung mga Hudyo. Then, they answered him, we are Abraham's seed and have never yet been enslaved to anyone. How is that you say you will become free? Now, in verse 34, sinagot sila ni Jesus, truly, truly, I say to you, everyone who commits sins is the slave of sin. Ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kahit sa atin sa ngayon, kung tayo ay nagkakasala, ay alipin tayo ng kasalanan. Pero para sa mga Hudyo ay hindi naniniwala sa sinabi ni Jesus na ito, na sila ay alipin dahil sila ay mga anak ni Abraham. Nasa panahon na yan ay hindi pa napapaalipin ang mga Hudyo sa Ehipto, katulad na lang ng panahon din ni Moises. But the slavery that Christ spoke of what? Not physical bondage. Hindi ito yung slavery na katulad ng pagka-slave nila sa Egypt. Hindi physical na pagka-alipin ang tinutukoy ni Jesus, kundi he was talking about slavery to sin. Ayan, malinaw naman ang sinabi niya. Everyone who practices sin is a slave to sin, sa verse 34. Now, maraming first century Jews saw themselves as inherently better than Gentiles. So, mas mabuti sila sa mga Gentiles. Yun ang paniniwala nila. They took pride in their status as God's chosen people and believed that they were not sinners as the Gentile heathen were. So, dahil nga pinili sila ng Diyos,
ang paniniwala nila hindi sila sinners, no? Ganun ang tingin nila sa sarili nila na hindi sila makasalanan tulad ng mga hentil. Now, yung mga hentil, yung mga hindi Hudyo. So, any nation na hindi Hudyo, hentil iyon. Kaya si Paul, mababasa natin sa kanyang mga sulat na walang matuwid kahit isa. Sa Romans 3:23, at alipin ng kasalanan, maliban ito ay palayain ng Diyos. Yan, sa pamagitan siyempre ng Panginoong Hesus. So in John 8:36 and Revelation 1:5, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loved us and has freed us from our sins by his blood, and has made us to be a kingdom and priests to serve him, to serve his God and Father. To him be glory and power forever and ever. Amen. So then in verse 35 to 38, sinabi ni Jesus na, and the slave does not remain in the house forever. The Son does remain. So, if the Son makes you free, you will be free indeed. Yeah. Maliwanag na sinabi ni Jesus na sila ay alipin, at ang tinutukoy niya na pagkaalipin nila ay sa kasalanan. At because Jesus is the Son of God, hindi siya alipin. Hindi siya kasama sa mga alipin dahil anak nga siya ng Diyos. At kaya nga sila palalayain sa pagkaalipin na ito dahil sila ang alipin at si Kristo bilang anak ng Diyos ay hindi alipin. Ang totoo, that time, in bondage sila sa Roma, no? At hindi tunay na malaya ang mga Hudyo. So talagang itong mga Hudyo na to ay ligaw sa kanilang pagkakilala dahil para sabihin mong hindi ka alipin samantalang ikaw ay nakapailalim sa kapangyarihan ng mga Roma, nagsisinungaling ka. Alam naman at tanggap naman ni Jesus na sila yung mga binhi nga ni Abraham dahil kay Jacob na pinalitan ng Diyos ng pangalan na Israel, at si Jacob, ama ni Isaac, ang ama niya ay si Isaac, na ang ama naman ni Isaac ay si Abraham, na pinangakuan ng Diyos na si Abraham na pararamihin daw ang angkan nito at yung ang mga lahing Hudyo o Israelita. Now sa verse 37, sabi niya, I know that you are Abraham's seed, sabi ng Panginoong Hesus, yet you are seeking to kill me, because my word has no place in you. I speak the things which I have been with my Father. Therefore, you also do the things which you heard from your father. So, ginagawa ko ang mula sa aking ama, the Father of Jesus, pero itong mga to ay ginagawa nila yung ginagawa nung kanilang tinatawag na Father. Then who is the Father of nung mga Diyos na ito? Pareho ba sa Panginoong Hesus? But dahil nga taliwas kay Abraham ang kanilang ginagawa, dahil nais nga nilang patayin si Jesus, and later alam natin na sila nga ang nagdala kay Jesus, kay Pilato, upang atulan na maipako sa krus. So kung kiniklaim nila na binhinga sila ni Abraham, bakit hindi nila sinusunod ito, no? Si Abraham, bakit hindi nila sinusunod yung kiniklaim nilang binhi na tatay nila, no, na si Abraham, bakit hindi nila sinusunod? By the way, naniniwala ba si Abraham kay Jesus? So Abraham saw Christ day, no? Sinabi ni Jesus sa verse 56 na your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Siguro naman sa verse na yan ay sinabi ni Jesus, no doubt, nakilala ni Abraham si Jesus at nagagalak pa itong si Abraham na makita si Jesus.
Those who were listening to him at that time knew exactly what that meant, for they immediately reacted by saying, "You are not yet 50 years old, and have you seen Abraham?" No? Verse 57. O nga naman, nasa 30s lang si Jesus noon, at sasabihin niyang nakita na niya si Abraham. Matagal nang nabuhay itong si Abraham sa Old Testament. For Abraham to see Christ Day doesn't just mean that Abraham was looking forward to some far future day when God would bring salvation to His people. No, hindi. Hindi lang dahil sa nakita ni Abraham ang magliligtas sa kanya in the future. For Abraham to see Christ Day meant Abraham seeing Christ who brought to him salvation. Yan. Lahat ng taong nanampalataya sa Diyos sa Old Testament ay naligtas sa pamamagitan ni Jesus. Dahil walang pangalang ibinigay sa ikaliligtas ng sino mang tao, kundi ang pangalan ni Jesus. Ayan, mababasa natin sa Acts 4:12, John 14:6, and Galatians 2:15-17. So, kahit pa yung mga tao sa Old Testament na nanampalataya sa Diyos ay naligtas sila because of Christ, because of the redemptive work of Christ. Yeah. At sinabi ni Jesus na ito, na ito sa verse 56, ang nangbunsod sa kanila na butuhin si Jesus sa verse 59. Why? Simply because he has linked himself to Abraham, far distant day of God's salvation. But because he said that he is the eternal one who was before Abraham, sa John sa verse 58, sabi niya, Jesus said to them, "Truly, truly I say to you, before Abraham was, I am." That he is that I am. Siya yung I am, sinatawag yung ako nga. Sa sa John 5:8, that he is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, that he is the God who appeared to Abraham and brought him salvation. Verse 56. For Abraham to see Christ's day and be glad was for Abraham to trust in Christ and know his salvation. Now kilala pa ni Abraham si Jesus, no? Dahil bakit nila binato si Jesus? Pero bakit nila binato si Jesus? Dahil sa claim niya na siya ay Diyos. So kung si Abraham believed in Jesus and the Jews claim that they are the seed of Abraham, dapat kung ano ang ginagawa o ginawa ni Abraham ay siya din ginagawa nila. At yun ang paniniwala kay Jesus. Pero dahil hindi nga sila naniwala kay Jesus, that means hindi sila binhi talaga ni Abraham. Yes, they are seed in the sense na nanggaling sila sa lahi ni Abraham, but because hindi nila ginagawa ang ginawa ng kanilang ama, ay hindi sila matatawag na mga anak ni Abraham. Kaiba sa pagiging anak ng Diyos kay Jesus dahil ginawa nito kung ano ang iniutos ng kanyang ama. So hindi nila ginagawa ang ginawa ng ama nilang si Abraham na pagkilala kay Jesus. So hindi sila talaga hindi totoo ang claim nila na ama nga nila si Abraham, pero si Jesus, ang claim niya na ama niya ang Diyos, ay ginagawa naman niya ang kanyang kalooban. So in verse 38, I speak the things which I have seen with my Father. Therefore, you also do the things which you have heard from your father. They answered and said to him, Abraham is our father. Jesus said to them, if you are Abraham's children, you would do the deeds of Abraham. Yeah. But now you are seeking to kill me, a man who
a man who has told you the truth, which I heard from God. This Abraham did not do. Yan. So, sinabi ng Panginoon na si Abraham naniwala sa akin, pero kayo hindi. So, hindi kayo mga lahi o mga anak ni Abraham. Kaya sa mga nagsasabing kilala nila ang Diyos, kung hindi naman nila sinusunod, ay dinadaya nila ang kanilang mga sarili. Ang pagkilala sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga kalooban. At ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban na ito ng Diyos ay ang pananampalataya sa kanyang anak na isinugo para sa kaligtasan ng sinuman. John 6:29, Jesus answered, "The work of God is this, to believe in the one who has sent." John 7:38, whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Romans 10:11, as Scripture says, anyone who believes in Him will never put to shame. Now, sa verse 41 up to 44, "You are doing the deeds of your father," they said to him. We were not born of sexually immorality. We have one Father, God." Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me. For I proceed forth and have come from God. For I have not even come to myself, but He sent me. Why do you not understand what I'm saying? It is because you cannot hear my word. You are of your father the devil, and you want to do the desire of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and father of lies. Now, definitely hindi ito ang God of the Old Testament, the creator of all things, na kilala ni Abraham, dahil ang Diyos na nakikilala ni Abraham, Isaac, and Jacob ay ang nagpakilala sa kanyang anak na si Jesus na dapat paniwalaan. Kaya natural, hindi ito ang Diyos o ang Ama na kinikilala ng mga Hudyo dahil naniwala nga kay Kristo itong Diyos, itong si Abraham na may kinikilalang Diyos, at ang Diyos na ito ang nagpakilala sa nagdala sa paniniwala ni Abraham at ni Jacob, ni Isaac sa paniniwala kay Kristo. Kaya nung sinabi nila na we are not born of sexual immorality, we have one Father, ang God. At sinabi ni Jesus sa kanila, if God were your Father, you would love me. No, dapat minamahal niyo ako. For I proceeded forth and have come from God, for I have not even come of myself, but He sent me. At dagdag pa ni Jesus na sa verse 43 and 44, why do you not understand what I'm saying? It is because you cannot hear my word. You are of your father, the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. So, kung hindi sila naniniwala kay Jesus at hindi sila nakakaunawa ng kanyang mga sinasabi dahil hindi nila pinakikinggan ito, mga sinasabi ni Jesus, ito ay dahil hindi tunay na Diyos na pinakilala ni Jesus bilang anak na nagsugo sa kanya, na sinasamba ni Abraham at Jacob and Isaac ang kanilang ama at Diyos. So, magkaiba talaga sila ng kinikilalang Ama at Diyos, no? Dahil nga hindi sila naniniwala kay Jesus, samantalang
Ang Diyos na kinikilala ni Abraham, na naniniwala din sa Panginoong Hesus, nagpapakilala kay Jesus na kanyang anak. At sino daw ang kanilang ama ayon kay Jesus? Verse 44, you are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and a father of lies. Sa nauna ko pong video ay ipiniliwanag ko kung sino ba ang unang nagsinungaling. Ang Diyos ba na lumikha ng lahat, o ang ahas, ang matandang ahas na tinutukoy ng Book of Revelation na tumukso kina Adan at Eva, na bumaluktot sa utos ng Diyos sa kanila upang sila ay tuksohin at sumuway sa Diyos. Panoorin na lang po natin ang video ito. Lagay ko na lang po yung link sa ibaba. At yung sa mga susunod pang verse ay basahin nyo na lang. Basahin nyo na lang po. Ganun din naman ang sinasabi. Ang hindi nila pagkilala at paniniwala kay Jesus. Baka kasi masyado nang humaba naman ang video ito. So magkaiba ang kinikilalang ama ni Jesus, kinikilalang ama ng mga Hudyo in that time of Jesus sa New Testament, yung sa John 8 particularly. So magkaiba po. Ang kinikilalang ama ni Jesus ay ang kinikilala rin ni Abraham, Isaac at Jacob sa Old Testament, na creator of all things, while ang kinikilalang ama ng mga Hudyo, lalo na ng mga Eskriba at Pariseo that time, ay ang ahas, si Satanas, na tumukso kay Adan at Eva. Now, bakit? Dahil hindi nila kinikilala si Jesus. Ang hindi pagkilala kay Jesus ay ang hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Kung babasahin po natin ang Old Testament, makikita natin ang hindi pagsunod ng bayang Israel sa Diyos. At sa ngayon, kung hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos na manampalataya sa Panginoong Hesus, dahil iyon ang kanyang utos, alam na natin kung sino ang tatay natin. No? Kung hindi tayo sumusunod sa Diyos, sino ba ang tatay natin? Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, na ang utos niya ay manampalataya tayo sa Panginoong Hesus, malamang, no, ang tatay ng kinikilala natin o ang amang kinikilala natin ay yung tunay na Diyos na ipinakikilala din ni Jesus na nagsugos sa Kanya. Now sa 2 Corinthians 4:4, yan yung basahin ko ito. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers, yung mga hindi mananampalataya, to keep them from seeing the light of the gospel, para hindi nila makita kung ano yung gospel. The gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So marami pong ganyan, kasi-share ka ng gospel pero hindi nila tinatanggap. Ano po? Nagtuturo ka kung sino ang tagapagligtas na dapat tanggapin, pero walang pumapansin. So malinaw po ang sinasabi ng talatang ito. The God of this world has blinded the minds of the unbelievers. So sino yung the God of this world? No, walang iba po kundi si Satan, no, na nagbibigay ng mga kasinungalingan para hindi nila makita ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikaliligtas po ng sino man. So sa susunod po ay susubukan naman nating sagutin ang mga katanungang ito. Number 1, ang Yahweh daw na ito ay masama, nagdadala ng kadiliman, samantalang si Jesus daw ay ang liwanag. So ganun ba yun? Number 2, sino ba si Yahweh? Sasagutin po natin sa susunod. So maraming salamat po, sa muli po.